Magandang gabi po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan na isang napakahalaga pong bagay na dapat po nating matunghayan sa ating buhay sapagkat ito po ay isang katangian o katangian po ng ating Panginoon. Na tinataglay niya. Buksan po natin ang ating mga Biblia. So, mga 35 minutes tayo kasi 35 years na tayo. Mas masama namang 35 years ako dito. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga awit. Psalm 99. Pag-aaralan po natin ay 99. Ko pala kita. Okay lang pa. Sige po. 99. Psalm 99. Verses 1 to 9. Okay. Basahin ko po. Basahin nyo sa inyong salita. Tapos tayo po ay mananalangin. The Lord reigns. Let the peoples tremble. He is enthroned above the cherubim. Let the earth shake. The Lord is great in Zion, and He is exalted above all the peoples. Let them praise thy great and awesome name. Holy is He. And the strength of the King loves justice. Thou hast established equity. Thou hast executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God, and worship at His footstool. Holy is He. Moses and Aaron were among His priests, and Samuel was among those who called on His name. They called upon the name of the Lord, and He answered them. He spoke to them in the pillar of cloud. They kept His testimonies and the statute that He gave them. O Lord our God, Thou didst answer them. Thou wast a forgiving God to them, and yet an avenger of their evil deeds. Exalt the Lord our God, and worship at His holy hill. For holy is the Lord our God. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa taglay mong kabanalan, walang sino man ang nararapat na dumako sa iyong banal na presensya at banal na harapan. Kaya Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, at sa sandaling ito ng aming pong pag-aaralan, Panginoon, hinihingi po namin ang kaunawaan, ang lubusang conviction sa aming pong mga puso at kaisipan, at patuloy naming pagpahinuhod sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Help us to be resolved in our lives pagtungkol po sa kabanalan, sapagkat ito'y iyong taglay sa lahat ng iyong galaw. Kaya Panginoon, ikaw po ang manguna at mapapurihan sa aming pag-aaral. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So ang ating pong title na pag-aaralan is Holy is our God. Let us tremble at His feet. Alam niyo mga kapatid, ang tinatawag nating glory ng Panginoon ay mula po sa kanyang kabanalan. Sapagkat siya ay malayo at hindi natin katulad. That's why He is a glorious God. At yung kanyang tinatawag natin na kanyang katuwiran or the righteousness of God. Ito po yung dahilan kung bakit tayong mga tao, ang Diyos ay hindi po natin kasama dito, subalit naririto pa rin yung kanyang tinatawag nating presensya. Bago tayo pumunta dito sa panambahang ito, dapat mayroon lagi tayong isang bagay na naiisip. Sa tuwing tayo sasamba, maglilingkod, mananalangin, ito ay ang kabanalan ng Diyos. Because God will never compromise His holiness. Sa pagdako natin sa lugar na ito, itong lugar na ito is separated to worship God. Ibinukod ito para sambahin ng Diyos, at tayo ay ibinukod din ng Diyos upang mamuhay ayon sa nais po ng Diyos. So we are called saints because we were already set apart sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Huwag nating kalilimutan ang kataglayan ng Panginoon na kabanalan, sapagkat ito po ang mga bagay, ito po ang kanyang katangian na nagdadala sa tao sa kanyang kapahamakan. Ito ang dahilan kaya ang paraiso ay sinarado ng Panginoon at pinalayas po ang ating mga ninuno na si Eva at si Adan sapagkat hindi na nila taglay ang kabanalang
taglay ng Diyos. Ano po? Kapag sinabi natin na ang Diyos ay banal, ano bang ibig sabihin ng kabanalan? So, sabi po dito, nung sinabi dito, okay, dun muna tayo sa ano muna. Okay, so ang ating key verses dito is yung verse 3, let them praise thy great and awesome name, holy is He. Ano po? Sapagkat siya'y banal. And then in verse 9, verse 5, exalt the Lord our God and worship at His footstool, holy is He. Nakita po natin ano. And then in verse 9, exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for holy is the Lord our God. So, in 9 verses, every point po is lagi po siyang nagtatapos sa tinatawag na kabanalan ng Diyos. Ano po? Idinidiin diyang mabuti ang kabanalan ng Diyos. Kasi pagpasok po ng mga awit 100, diretso na po is makikita natin diyan puro na po yan sing of praises and glory to the Lord because na-realize na po ng Psalter yung kabanalan ng Diyos kaya puro papuri na po ang ating mababasa. 100, pag binasa natin yung 100, makikita natin puro praises na po yan pataas ano. So rather than pakipindot nga. So isa sa mga objectives po natin is una, upang tayo po yung muling mamangha sa kaluwalhatian po ng Diyos, ang kanyang kabanalan, at nang sa ganun ay ating po siyang i-honor o i-revere, i-set aside natin ang Diyos o ilalagay natin ang Diyos sa ating mga puso. Ano po yung ibig sabihin ng reverence? And then ikalawa po is, para po tayo ay mainit na muling ma-encourage na mabuhay sa isang worshipful life. Ano po? Because every man na tinitingnan niya ang Diyos ay banal, ang kanyang pong pamumuhay ay banal. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang lahat ng pinupuntahan, ang lahat ng kanyang ginagawa, ang lahat ng kanyang iniisip, ang kanyang motibo, ito'y ninanais, ito'y tinitingnan niya sa lente ng kabanalan ng Diyos. Ano po? At ang ikalawa po ay upang tayo po ay mabigyang babala sapagkat ang Diyos po ay will never compromise when it comes to His holiness. Ito siguro ang dahilan kung bakit marami sa atin ang dumadaan sa mga pagsubok, sa mga bagay na hindi natin ninanais sa ating buhay sapagkat nakakalimutan natin ang kabanalan po ng Diyos na dapat taglayin ng kanyang iniligtas. Ano po? Yan po ang mahalagang bagay. Yan po yung ating objectives. So, pag sinabi natin ang Diyos ay banal, bagamat ito'y lagi na ninyong naririnig, ay minsan tayo pakinggan ninyo. Sabi po, ang kabanalan, ito ang ugat ng ng idea ng pagbukod o paglayo o separation of God unto man. O ang Diyos is separated from us because ang mundong ito'y makasalanan, tayo kahit po tayo ligtas taglay pa rin pagiging makasalanan, kaya hindi natin kahalubilo ang Diyos. Ano nga? Kaya do sa tense ng salvation, makakahalubilo lang natin ang Diyos kailan? In the last tense, glorification, kaluwalhatian, because there is no longer the what? The presence of sin. Yes, deliverance from the presence of sin. Okay, so yun ang ibig sabihin ano. So sinasabi nito na ang kabanalan is isang bagay, isang lugar, o isang tao na ibinukod ng Diyos. At ang object ng kanyang holiness is para sa sacred service. Actually, yun yung buhay natin eh. We were set apart for a sacred service. Sabi sa unang Pedro, tayo ay mga pari o tayo ay mga saserdote ng Diyos. Ano po? A person is holy if he is set apart for God's will and purpose. Now, ang ibig sabihin din po ng holy is a word to emphasize the distance, okay? Ito yung nagbibigay ng distansya sa pagitan ng Diyos at ng tao, hindi lamang morally, as between the pure and the polluted, but in the realm of being. Hindi lamang ang pinag-uusapan natin ay yung moralidad, kung ano mismo ang pag-iral. Ang Diyos po, kailan may hindi umiral na siya ay hindi naging banal. Ang kanyang pag-iral ay ang pag-iral ng kanyang kabanalan. Okay? Kung kaya nga, ito ang nagsasabi ng pagitan o malayong pagitan ng tao at ng Diyos sapagkat tayo ay nabuhay na makasalanan at iniligtas lamang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. And practically, nakikita pa rin natin sa ating buhay yung ating pagiging makasalanan. Although positionally, tayo po ay ligtas dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Okay? So ito din po ay nagpapakita sa pabagitan ng isang walang hanggan na umiral ng walang hanggan na banal. Samantalang tayo po ay mga taong nilikha lamang. Ano po? So pagdating sa kabanalan,
makikita natin ang mga bagay na, sabi po nito, God Himself is set apart in many senses. Siya po ay nalalayo sa atin sa maraming bagay. He is set apart from creation. Malayo siya sa kanyang nilalang. In the Lord, God is not a creature. Okay? Hindi po siya nilikha. Okay? And He exists at siya'y umiiral outside of all creation. If all creations were to dissolve, the Lord God would remain. Mananatili pa rin ang ating Diyos at mananatili siyang banal. Actually, hindi niya kailangang patunayan sa atin ang kanyang kabanalan. Siya po'y nananatiling banal sa kanyang sarili. Ito po'y bahagi ng, hindi ito bahagi ng Diyos, ito ay Diyos, ng kanyang kabanalan. Siya ay malayo sa sangkatauhan sapagkat in that His nature, ang kanyang kalikasan or essence is divine at hindi human. Ang Diyos ay hindi Superman, man that became super. Hindi siya superhero o hindi siya ultimate man. God cannot be categorized under man. Hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa table at pag-aralan natin sapagkat siya po ay malayo o wala sa kategorya ng tao. Hindi natin pwedeng sukatin ang Diyos, hindi natin pwedeng i-chart ang Diyos, yung haba ng kanyang kamay, braso, yung kanyang physical strength, o anumang mga bagay, ang kanyang pag-iral, hindi po natin kakayanin ang lahat ng bagay na yan. Siya ay divine at tayo ay human. Ang Diyos ay banal sa lahat ng bagay. He is apart from everything and He is holy in all that He do. All that He does. Lahat ng ginagawa ng Diyos ito ay may bahid po ng kabanalan. Banal ang kanyang kapangyarihan, kung kaya't nakikita natin sa ating buhay ang kapangyarihang ninanais natin, bakit kaya hindi ito gawin ng Diyos? Parang mas maganda itong ganitong bagay kung ito ang gagawin ng Diyos. Subalit, hindi sumasangguni ang Diyos sa atin sapagkat sa lahat ng kanyang galaw ay banal at tayo naman ay may mga motibong makasarili. Kaya po, hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay karunungang banal. Kung kaya't hindi tayo pwedeng magbigay ng payo sa Diyos sapagkat sa lahat ng kanyang ginagawa, sang-ayon sa atin o hindi, siya'y gumagalaw at kumikilos ayon sa kabanalan ng kanyang karunungan. Kaya hindi siya sumasang-ayon sa atin. Dahil ang karunungan man ng Diyos ay nagtataglay ng kanyang kabanalan. So ang kabanalan po ng Diyos ay isang aspeto ng kanyang personalidad. Ito ang essence ng kanyang entire being. Ang Diyos ay banal. Ano po? Yun ang ibig sabihin po ng salitang banal. Kaya nga po dito sa ating binabasa, 99, makikita natin na 3 beses pong binanggit yung salitang holy. Katulad sa Isaiah 6:3, nung makita ni Isaiah, ang sabi niya is holy. Nakita niya nag-aawitan ang mga anghel. Ang sabi ng mga anghel, banal, banal, banal. Holy, holy, holy is the Lord our God. Ano po? So, it could be, o ito ay tumutukoy sa 3 personalidad ng Diyos. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Samantalang, the word signifies simply separateness, ito rin po ay nagpapakita na ang dapat ang mga tao ay na kanya pong tinawag ay nagtataglay din po ng tinatawag natin na kabanalan sa ating buhay. Isa pa po mga kapatid, kung mababasa din po natin dito sa ating 3 key verses, makikita po natin na una, ang sinabi ay, let them praise the great and awesome name, holy is He. Purihin natin ang Diyos, siya ay banal. Alam niyo mga kapatid, kapag ka po ang hindi natin nauunawaan ang kabanalan ng Diyos at ang ginawa niya sa atin, actually, ang kabanalan ng Diyos para sa isang mananampalataya ay laban sa Kanya, pagkatao, kaya hindi na pwedeng purihin ang Diyos. Pinupuri lamang ng hindi mananampalataya ang Diyos kapag siya ay nakakatamasa ng pabor sa Diyos. Tama? Meron siyang hinihingi sa Panginoon, tapos bigyan siya, sabi niya, alam niyo, mabuti talaga, mabait talaga ang Diyos. Talagang siya ay mapagbigay na Diyos. Pero kung ang pag-uusapan natin ay patungkol sa kabanalan ng Diyos, na ito ay laban sa pagiging makasalanan ng isang tao, ay baka po ang taong hindi nakakakilala sa Panginoon, talagang hindi siya magbigay ng papuri sa Diyos, sapagkat ang tinitingnan lamang po niya ang katangian ng Diyos na pumapabor sa nais niya ng isang tao. So, bali dito po makikita natin, ang una po ang sabi is, kung mababasa po natin sa verse 3, ang sabi niya is, let them praise the great and awesome name. Ano bang ibig sabihin ng salitang praise?
Pupurihin mo ang Diyos dahil siya ay banal. Ang ibig po sabihin po ng salitang praise, okay, definition of terms muna tayo. Ang ibig sabihin ng salitang praise is the word yada. Na ibig sabihin po ito yung nagpapakita ng kanyang utang na loob, gratitude, praise, na ito po ay nakadirekta sa Diyos. Siya ay nagbibigay at nagbabalik sa Diyos ng pasasalamat, papuri, at confessing o pag-amin ng kanyang kasalanan in the context of worship. Habang pinupuri niya ang Diyos, naroon yung kanyang pasasalamat, nakita niya ang Diyos. Sa background po ng Israel, ito po ay expression ng gratitude, praise, at ito po ay kasama sa kanilang buhay, sa pamumuhay nila, kaya nga po lagi silang ini-encourage na magpuri kayo sa Panginoon. Pag binasa po natin yung aklat ng Salmo, makikita po natin yan, lahat yan, naghihikayat sa mga Israelita na purihin nila ang Diyos sapagkat ang Diyos ang naghayag ng kanilang sarili sa kanila. Ang Diyos ang naghayag ng kanyang utos sa kanila samantalang ang kanila pong mga katabing mga bayan ay hindi kilala kung sino ang tunay na Diyos kung kaya't sila gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal upang malaman nila at makilala samantalang hindi po yun ang tunay na Diyos. Ito po ay nagpapakita ng pagtataas ng kamay. Kita natin sa practice po yan ng Israel, kung pinag-usapan natin yung background, yung pong mga nakataas ng kamay na gano'n, they are symbolizing submission and reverence to God. Yung kanilang pagpapakumbaba at pagtataas. So yun po yung salitang praise. The practice was deeply embedded in the religious and social fabric of Israel, reflecting a communal acknowledgement of God's sovereignty and benevolence. Ito ay nakatahi na sa kultura ng mga Israel at nagpapakita po ito na ang Diyos ang sovereign at ang Diyos ay mabuti. Kaya yung salitang, let us praise the Lord. So makita natin na sa kabila po ng holiness that arrests man because of man's sinfulness, ang encouragement pa rin po ng Psalter is, let us give thanks to God. Let us bring back the gratitude of our life. Because why? Because it is God who chose Israel. It is not the Israel who chose God. Okay? Yun naman pong isang salita rito, yung salitang in verse 5, exalt the Lord our God. Yung salitang exalt. So magkaiba ba sila o magkapareho? Yung po salitang exalt naman ay mula po sa Hebrew word na ram. Okay, hindi yung alak na ram ha. Rum. Okay. Primary conveys the idea of height or elevation. Ilagay mo sa taluktok ang Diyos sa pinakamataas. Ganun po. Naalala nyo nung ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, ano po ang sabi ng anghel? Glory to God in the highest. Ibig sabihin, because of God's holiness, His position in all things, in all creation, in all circumstances, is the highest position. Ang pinakamataas ay laging sa Diyos ibinibigay. So, it is the height or elevation. It is used to describe the act of lifting or raising something up as well as the state of being elevated or exalted. Ito daw yung estado na itinataas mo. Okay? O ine-elevate mo o pinupuri mo. Okay? So, it could be object, people, or abstract concepts such as status or power. It also means acknowledging the power and the majesty of God. Kasi siya talaga ay naruroon sa pinakarurok at pinakamataas na bagay na posisyon ang Diyos. Kapag pinag-aralan natin ang planeta at makita natin, makita natin na kahit yung pinakamalaking planeta o pinakamalaking bituin na pag napapanood ko sa YouTube, na milyong-milyong mundo ang pwede mong ipasok doon, mayroon pa rin pinakamataas na manlilikhang gumawa na may banal na karunungan at banal na kapangyarihan at ito ay ang Diyos na ating sinasamba. Kaya ito po'y kapahayagan ng Diyos sa atin. Actually, we should be very, very excited and very, very grateful to God because He has revealed to us His Word. Kasi inihayag ng Diyos sa atin ang kanyang salita at siya'y nagpapakilala sa tuwing binabasa natin ang kanyang salita. Isang Diyos na mataas, isang Diyos na kapuri-puri at maluwalhati. At tayo po'y mga bulati lamang na makasalanan na nabibilang sa lupa. Kaya po, sa kabanalan ng Diyos, dapat tayo mabigyan ng babala na ang kanyang kabanalan ay hindi bagay na dapat nating isang tabi.
We cannot treat it lightly, but with great seriousness. Dapat nating i-consider ang kabanalan ng Diyos sa oras na binuksan mo ang iyong mga mata. Dapat ang nakaharang na sa ating mga mata ay ang kabanalan ng Diyos. Sa buong maghapon na ating ginagawa ang kabanalan ng Diyos at sa paghiga po natin ay ating pa rin iniisip ang kabanalan ng Diyos sapagkat ito po magbibigay sa atin ng papuri, pasasalamat at pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ito po ang dahilan na tayong mga mananampalataya is dapat mangatal. We should tremble. Ibig sabihin po na salitang tremble is a physical manifestation of something you revere. Nakakita na ba kayo ng isang tao nakakita ng artista? Yung artista matagal na matagal gusto niya makita. Anong kanyang ginagawa? Di po ba? That is a manifestation of trembling or a deep admiration. Na pag nakita niyo yung artista, nakita niya yung mga taong gusto niya, nakita niya yung crush niya, o nakita niya yung kung sino man, meron siyang pakiramdam na parang nagagasp siya ng air, o kaya sumisigaw, tumitili. That is, yun din po yung dapat manifestation na makita sa ating mga mananampalataya. We should tremble at the Lord our God in His presence because the Lord our God is a holy God. Siya po ay banal na Diyos. Okay. 3 punto ang ating pag-aaralan sa loob ng sige, taas mo nga yung isang question. Yan, nasagot na natin yan. The implications, the holy, and then the exalted. Okay, next. Hirap itong ating ito. Okay, 3 punto ang ating pag-aaralan sa loob ng 15 minuto. 5 minuto, sabihin 5 minuto kada punto. Okay, so, why should we then ascribe God? Kaya pag ako po yung nagme-message, kakapit kayo. Kasi mabilis ang takbo ko. Okay, why should we then ascribe to God praise and exaltation? Bakit ngayon natin dapat itaas sa Diyos ang pasasalamat, papuri, at ang pagtataas ng kanyang pangalan? Ayon sa kanyang kabanalan. Una, sabi po rito is, because of His holy majesty and power. Sa lahat ng paggalaw ng Diyos, kapangyarihan man niya, karunungan at kaluwalhatian, ang lahat ng ito ay may bahid o may tinatawag nating paggalaw ng Diyos sa kanyang, ayon sa kanyang kabanalan. Okay, so sabi po rito, the Lord reigns, let the people tremble. He is enthroned above the cherubim. Let the earth shake, that the Lord is great in Zion, and He is exalted above all the peoples. Let them praise Thy great and awesome name. Holy is He. Una, subpoint is, the Lord is a personal God of Yahweh. Ibig sabihin, nung naghahari ang Diyos, dala niya ang kanyang kabanalan, and He is personally reigning. He is a personal reigning God. Ibig sabihin, naghahari po ang Diyos, bagamat siya'y separated, narito ang kanyang presensya sa atin. The word Lord is the word Yahweh, which means God, wala po siyang inuutusan na, ikaw ang pumunta doon para gawin mo ang mga bagay nito. Kung hindi, simula't simula po, hanggang sa katapusan ng mundo, ang Diyos po ay patuloy na naghahari at taglay ang kanyang kabanalan. Kaya siya ay majestic and powerful God. Kaya po, sinabi nito, never was a time, walang panahon na hindi siya naghari. The Lord reigns. Okay, yun po yung verb doon. And He is holy, set apart, but nevertheless, ganun pa man, He is personal in His reigning. Kaya pag tumawag ang Diyos ng kaligtasan, it is a personal call of God for a people to personally put their salvation, put their faith in Christ. The Lord is personally reigning. Siya po ay naghahari. Sabi rin po dito, He is enthroned above the cherubim. So, yung pong cherubim, ito po ay yung tinatawag natin mga makapangyarihang anghel. In Genesis chapter 3 verse 24, ito po yung nagbantay. Ang cherubim po ang nagbantay na may hawak na flaming sword doon po sa paraiso nung pong pinaalis si Eva at si Adan. So He drove the man out, and the east of the Garden of Eden, He stationed the cherubim and the flaming sword which turned every direction to guard the way to the tree of life. Nangangahulugan na ang Diyos ay higit pang makapangyarihan dito sa mga makapangyarihang cherubim na to.
Ano po? He is a powerful God above any creature. Kasi ang lahat po ng bagay ay nasa ilalim lamang niya dahil siya po ang creator. And ito po yung nawala sa kaisipan ng anghel na nagrebelde sa kanya. That he is just a creature and he is rebelling against a holy creator who is God. Po ba? Alam niyo, nabasa niyo po sa Isaiah po yun at saka po dun sa Ezekiel na sinabi niya sa kanyang puso na ako ang uupo sa trono. Sinabi po niya sa kanyang puso, nakita po ng Diyos ang kanyang gagawing pagre-rebelde. Ano po? Okay, so sabi po dito, and then sabi rin po is the Lord is great in Zion. Okay. In verse 3, He is exalted above all the peoples. Let them praise thy God and awesome name. He is great in all of any peoples. Siya po ang pinakadakil at pinakabanal sa lahat ng tao. Tatandaan natin mga kapatid, kapag ang isang tao ay naging makapangyarihan, ang kanyang inclination ay maging tyrant. Ang kanyang inclination ay maghari autocratically at meron siyang tendency na maging diktador. At lalabas ang kanyang wickedness sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. Sa kasaysayan ng tao, makikita natin na ang lahat ng taong nabigyan ng kapangyarihan ay lumalabas ang kanilang labis na kasamaan. Samantalang ang Diyos, sa gitna ng kanyang kapangyarihan, siya'y nananatiling banal na Diyos. Yan po ang kaibahan. That what separates God from man. Ano po? So, what is the response? Sabi po, what is the response? Ang sabi po rito, ano daw ang response natin? Let the people tremble. Let the earth shake. Let them praise the great and awesome name. Purihin natin ang Panginoon sapagkat siya ay banal. Ano po? And then, we should also then recognize and ascribe to God praise and glory because, in verses 4 to 5, because of His holy justice and righteousness. Ang kanya pong kabanalan ang nagbunga ng katarungan ng Diyos. The Lord is holy in His justice. And the only true justice ay patatagpuan lamang po natin sa kabanalan po ito ng Diyos. Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, makasalanan. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak na banal. Upang sino mang manampalataya, hindi mapahamak. Sino man ang manampalataya sa sanlibutang makasalanan, hindi mapapahamak. Kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magiging napakahirap pong unawain ang pag-ibig, kabanalan ng Diyos kung paano ito magtatagpo sapagkat naroon ang hustisya ng Panginoon. Subalit dahil kay Kristo, naroon ang kasagutan. Siya ang humarap ng hustisya ng Panginoon. Pero ang hustisya po ng Panginoon ay isang bagay na hindi niya pwedeng isang tabi sapagkat ito ay bunga ng kanyang kabanalan sa ating mga makasalanan. In verse 4 to 5, subpoint, He is a king who loves justice and executes righteousness. And the strength of the king loves justice. Thou hast established equity. Thou hast execute justice and righteousness in Jacob. Kapag nalaman po natin na ang Diyos ay banal, ito po ay isang bagay na nakakatakot para sa atin. Because when He executes His holiness, it will mean justice and righteousness. And we are found short of it. Tayo po ay kulang sa lahat ng bagay na yan. Ang kabanalan ng Diyos, God's holiness is hatred of sin, wickedness, ungodliness, and all kinds of evil. He is not a king who rules capriciously or in tyranny or indifferently pagdating sa kasalanan. Hindi niya pwedeng sabihin na, ay, may kasalanan, pero okay, maliit lang naman. No. God cannot do that. When it comes to holiness, God cannot do that. Even in all His attributes. He is holy and in Himself, and holy in Himself or in His being, He does not act against His being. Because His being is holy,
Therefore, kahit ang maliit na kasalanan sa tingin ng tao ay maliit, hindi po niya ito pwedeng i-compromise sapagkat siya'y gagalaw laban sa kanyang sarili. He is a holy God. Therefore, He can be trusted and unchanging in His character because God will not compromise His holiness. Therefore, God does not change. Not only in His holiness, but in all His character. That's why He can be trusted. What was seen in ancient times is still seen in His sight today. Ngayon ang tao, ang panahon, ay, nung una, okay na, nung una lang yan, kasalanan ngayon, tanggap na ng tao yan, no? God does not change. His perspective of sin is the same. His anger of sin is the same. His hatred of sin is the same. Because God is holy. He is unchanging. He is the measure of justice and righteousness, and that's how He rules. Siya ang panukat ng katarungan at katuwiran, at ganyan kung paano siya namamalakad. That's why we have to exalt and praise God for His holiness. And the strength of the kings love justice. Thou hast established equity. Thou hast executed justice and righteousness in Jacob. Then in verse 5, exalt the Lord our God and worship at His footstool. Holy is He. He is a king who loves to be worshipped and exalted personally. Exalt the Lord. The personal name of God is Yahweh. Lord, capital L-O-R-D, means Yahweh, the personal name of God. Exalt the Lord our God and worship at His footstool. Holy is He. He is a king who loves to be worshipped and exalted, and He is the only one na nararapat po nating sambahin at bigyan ng papuri. Wala pong iba. Hindi po siya katulad ng tao na, tama na, okay na ako, huwag mo na akong bigyan ng masyadong papuri, huwag mo nang masyadong itaas ang aking pangalan, lalo pag favorite na anak, favorite na pamangkin, kahit may ginagawang masama para sa iyo, tingin mo maganda pa rin, pinupuri mo yung iyong anak o kung sino mo pinupuri mo, apo mo. Dito po ang Diyos talagang dapat nating purihin. Because yan po ang ating gagawin sa lahat ng mananampalataya. At pagdating ng panahon, in the presence of God, we will never stop praising God because He is an awesome God. God will remain to be a mystery to us even though we are at the presence of God. At yun po ang dahilan kaya atin nila sasambahin ang pupurihin ng Panginoon. Ang sabi po nito, exalt the Lord our God and worship at His footstool. Bow down to God. Worship Him. Dapat tayong magpatira pa. The footstool means we have to bow down at God. Tayo'y magpakumbaba. Tayo'y tumungo. Sa panahon po natin ngayon, hindi natin ginagawa ang katulad ng Israel. Sila po'y nagpapatira pa sa harapan ng Diyos tuwing sila isasamba. Kanila pong inilalapat ang kanilang muka sa ground. Sapagkat yun ang nararapat. Dito po sinasabi po rito na we have to exalt the Lord our God. Ano nga sabi ng exalt? Put God in the highest position and put yourself at the lowest position because He is a holy God. And then in verses 6 to 9, we should then recognize and ascribe to God praise and glory because of His holy faithfulness and forgiveness. Banal na tapat ang Diyos at ang pinakamaganda na pabor sa atin, siya'y banal, subalit siya'y nagpapatawad. Can you imagine if God is holy and not forgiving? Pero hindi pwede mangyari because God is love. But the only way that we can benefit or we can nagkaroon tayo ng ang pag-ibig natin dumating sa atin is through the Lord Jesus Christ. The way, the truth, and the life. Ano po? Sabi po rito, He is a God who responds to the cries of great men. Sapagkat ito po yung kanyang katapatan. Kahit sa kanyang kabanalan, sa kabila ng kahinaan ng mga taong nakapaligid sa kanya, siya po'y Diyos na banal at Diyos na tapat. Ano po? Banal ang kanyang katapatan. Pag binasa natin ito,
Moses, verse 6, Moses and Aaron were among his priests, and Samuel among those who called on his name. They called upon the Lord, and he answered them. He spoke to them in the pillar of cloud. They kept his testimonies and the statutes that he gave them. The Lord our God, thou didst answer them. Thou wast a forgiving God to them, and yet an avenger of their evil deeds. He is a faithful God na tumatawag at tumutugon sa mga taong kanyang tinawag upang maging kanya. Sapagkat siya'y banal at tapat na Diyos. Subalit dahil siya'y banal at tapat na Diyos, siya rin po'y nagpapatawad. Subalit siya'y Diyos na nagpaparusa sa lahat ng ating ginawa. Maaaring ito ang dahilan kaya tayo ngayon ay nasa isang mga bagay na pero hindi po nawawala ang ating kaligtasan. Pinangako ng Diyos sa atin. Pero hindi pwedeng i-compromise ng Diyos ang kanyang kabanalan. That's why He is an avenging God. Hindi siya member ng Avenger. Taglay niya po yung bunga ng ating kasalanan ay hindi pinipigilan ng Diyos na magdala ng pagdurusa sa ating buhay, bagamat hindi maaalis ang ating kaligtasan. Sapagkat tayo gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kabanalan ng Diyos. At ang lahat ng ito'y magbubunga sa ating buhay. He is a faithful God. He is a forgiving God, and He is also an avenging God, because holy is the Lord our God. Sabi nga, pag tumatagal lang isang mananampalataya, nagiging na siyang less sin. Kakaunti na ang kanyang kasalanan. So, kakaunti na ngayon ang kanyang nagiging bunga ng kanyang mga kamalian sa kanyang buhay. Subalit dumadaan pa rin siya sa mga pagsubok sapagkat itinataas na ng Diyos sa ibang antas ang kanyang paglilingkod sa Kanya. Ano po? Yan po ang ating Diyos. Our God is a holy God. Brothers and sisters, let us tremble at the presence of our God. Kapag tayo po'y papasok sa panambahang ito, sabi ng Diyos kay Moses, tanggalin mo ang iyong sapin sa paa, sapagkat ang lugar na iyong tinutuntungan ay banal. Kailangan mong maramdaman na pag tinanggal mo ang iyong sapin sa paa, ikaw ay nilikha lamang. Nakalapat ang iyong paa sa mundong ito. Samantalang ang Diyos nasa luklukan ng kanyang kabanalan. Kaya po pinatanggal ang sapin sa paa. Tayo rin mga kapatid, huwag nating kalimutang papurihan ang Diyos sapagkat ang ating Diyos po ay banal na Diyos. Sabi po sa unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 14 to 17. As obedient children, do not be conformed to the former lusts, which were yours in your ignorance. But like the Holy One who has called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. If you address as Father the one who impartially judges according to each man's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon the earth. Our God is a holy God. Do not let that slip out of our minds. Ang ating Diyos ay banal na Diyos. Huwag po nating alis dito sa ating isipan. Tayo manalangin. Manaming Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat. This will be a very challenging message to us, Lord. Help us then. Help us to check each other, to be accountable, upang mapaalalahanan kami ng aming kapatiran, kapamilya, asawa, kapatid, na kailangan naming mamuhay ng banal.
Help us to be resolved, Lord. This is the highest calling. Before we do any service, we were called to be holy first of all. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, Ama, tinataas ka namin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.